Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ageo. 2 taon noon ng pamamahala ni Haring Dario, noong 21 ng 7 buwan ng taon ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo. Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel na gobernador ng Huda, kay Josue at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang hitsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y sumasa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Papatnubayan kayo ng aking espiritu. Kaya huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una, at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito nga, sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa panghihikayat ni Propeta Ageo, nagtrabaho ang mga tao at ginawa nila ang templo. Nang malapit nang matapos, marami mga tao ang na-discourage. Hirap sila sa pagtatrabaho at maliit lang ang templo na nagawa nila. Sila-sila lang naman ang katrabaho. At wala naman silang gaanong pondo kasi galing sila sa exile. Tinawag ni Propeta Ageo ang gobernador nilang si Zorobabel at ang kanilang punong saserdota na si Josue. Kinausap sila ni Ageo. Yung matatanda na nadatnan pa nila at nakita ang templo ng Diyos bago sinira ng mga Babylonians ay maaring nagsabi na walang-wala ang templong ginawa nila ngayon. Napakaliit nito kung ihahambing sa templo noon. Huwag dapat sila mawalan ng pag-asa, sabi ng propeta. Tulad ng pinangako ng Diyos paglabas nila sa Ehipto, mga 1,000 taon ang nakaraan, papatnubayan niya ang kanyang bayan. Ang lahat ng pilak at ginto ay Diyos ang may-ari. Yayanigin niya ang mga bansa upang maghandog sa templo. Kahit na maliit lang ang templo ngayon, gaganda rin at lalaki ito pagdating ng panahon. At paspasaganain ng Diyos ang lupang ito dahil sa templo. Naitayo ang pangalawang templo noong 515 BC. Tinatawag itong Second Temple kasi ang unang templo ay ang ginawa ni Solomon noong taon 950 BC na sinira ng mga Babylonians noong 586 BC. Noong panahon ni Jesus, mga taong 30 AD, nang dinala ni Jesus ang kanyang mga alagad sa templo, namangha sila sa ganda at laki ng templo.
Tandaan natin na mga alagad ni Jesus ay galing sa probinsya ng Galilea. Mga probinsyano sila. Kaya hangang-hanga sila sa malalaking gusali ng templo. Ibig sabihin na natupad ang sinabi ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Ageo na magiging malaki at maganda rin ang maliit na templo na kanilang sinimulan noon. Malaki ang ginawa ni Herodes upang pagandahin ang templo. Herod was a builder at talagang binuhusan niya ng yaman ang templo. Noong panahon ni Jesus, ginagawa at pinalalaki ang templo ng mga 43 years na. Pero sabi ni Jesus, nagigibay ng templong ito at itatayo niya uli sa loob ng 3 taon, 3 araw lang. Ang tinutukoy niya ay ang sarili niyang katawan. Gigibain nila ang katawan ni Jesus. Pinapatay siya. Pero siya ang muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Si Jesus na ngayon ang templo. Siya na ang tagpuan ng Diyos at ng tao. Siya na ang pinagmumula ng pagpapala. Hindi na ang isang building lang. Patuloy po kami, Panginoon, na nagpapagawa at nagpapaganda ng aming mga simbahan at kapilya. Ito po ay tanda ng aming pagpapahalaga sa iyo. Pero palagi po ninyong ipaalaala sa amin na mahahalaga lamang ang aming mga gusaling sinasambahan kung nandoon ka at kaming iyong katawan ay nandoon na nagtatagpo at nagsasamba sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.